Hello, mic test. So, hello. Okay na. Very good. So, malinaw ba yung boses ko ngayon? Pasensya na kayo sa lugar, ha? Dahil sumikip. Bakit? Dumami kayo, no? And then, basahin muna natin ang Ebanghelyo ngayon. Ang ganda ng Ebanghelyo natin. Tayo-tayo lahat, ang Ginoo minaakan ninyo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Human niini si Jesus nagpakita na usab ngadto sa iyang mga tinunan dito sa lanaw sa Tiberias. Ang iyang pagpakita ingon niini si Simon Pedro, si Tomas ang inganlag kaluha, si Nathaniel nga taga Cana sa Galilea, ang mga anak ni Zebedeo, ang duha ka laing tinunan nagkatigom. Si Simon Pedro mingon kanila, managat ako. Sila miingon, muuban kami. Busa ng lakaw sila og nanakay sa sakayan, apan wala gayud sila'y nakuha tibuok gabii. Sa pagsubang na sa adlaw, nagbarog si Jesus dito sa lapyahan. Apan wala makaila ang mga tinunan nga si Jesus daay kadto. Unya mingon siya, kanila mga higala, nakakuha ba kamo? Sila mitubag, wala gayod. Siya mingon kanila, itaktak ang inyong pukot dapit sa tuo sa sakayan. Huwag makakuha kamo. Musag itaktak nila ang ilang pukot, huwag wala na sila makadaog pagbira niini. Kay daghan kaayo ang ilang nakuha. Ang tinunan na gimahal ni Jesus, mingon kang Pedro, ang Ginoo kana. Sa pagkadungog ni Simon Pedro, ang Ginoo day kadto, gitapis niya ang iyang sapaw, kay naghubo man siya, ug miambak sa tubig. Ang ubang mga tinunan na ngadto sa lapyahan, sakay sa kasakayan, nagbira sa pukot, kapuno sa isda. Dili sila layo kaayo sa lapyahan. Mga kasiyaman kamitros lamang. Sa pagkawas na nila, nakita nila dito ang usa ka tapok nga binagang uling. Gamay isda nya gisugba ug may pan usab. Unya si Jesus mingon kanila, pagdala kamo diri og pipila ka buok isda nga inyong nakuha. Pusa misakay si Simon Pedro og gibira niya sa lapyahan ang pukot nga napuno sa mga dagkong isda. Usa ka gatos og kalim-an, limag tulo ka buok ang tanan. Panbisan pa sa kadaghan silang nakuha, wala gayud magisi ang pukot. Unya mingon si Jesus kanila, dali nga ri og pangaon kamo. Walay usa sa mga tinunan nga ngahas pagpangutana kaniya kon kinsa siya. Kay nakailaman sila nga siya mao ang Ginoo. Busa miduol si Jesus o gikuha niya ang pain o gihatag kanila. Gihatag usab niya ang isda. Ikatulo kining pagpakita ni Jesus ngadto sa mga tinunan human siya mabanhaw. Human sila makakaon, si Jesus mingon kang Simon Pedro, Simon anak ni Juan, gihigugma mo ba ako labaw sa paghigugma sa uban? Siya mitubag, o Ginoo na sayod ka nga gigugma ko ikaw. Si Jesus mingon kaniya, timana ang akong mga karnero. Unya mingon na usab si Jesus kanila, Simon, anak ni Juan, gigugma mo ba ako? Si Simon mitubag pag-usab, oo Ginoo, nasayod ka, nagigugma ko ikaw. Si Jesus mingon kaniya, timana ang akong mga karnero. Unya, sa ikatulong higayon, si Jesus mingon, Simon, anak ni Juan, gigugma mo ba ako? Si Simon nasubo pag-ayo, kay gipangutan naman siya ni Jesus sa makatulo nga higayon. Og si Pedro mingon, Ginoo na sayod ikaw sa tanan, nasayod ka nga gigugma ko ikaw. Si Jesus mingon kaniya, timana ang akong mga karnero. Sultihan ko ikaw sa batanon ka pa, ikaw ra ang nakabakos sa imong kaugalingon. Og nakaadto ka sa bisan diin nga gusto mong adtuan. Apan nini katigulang na nimo, idupa mo ang imong mga kamot, ug lain nang bakos kanimo, ug dadon ka sa dapit nga dili na nimo gustong adtuan.
Sa pagsulti niya niini, pasabot ni Jesus kung unsang paagiha si Pedro mamatay aron paghimaya sa Dios. Unya si Jesus mingon kaniya, sunod kanako. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Please be seated. God is good. All the time. Bigyan natin ng papuri ang Diyos, no? Sa masipang pakpak. So, kasama natin ang Diyos. Ano man ang mangyari sa mundo natin, no? At dito sa Ebanghelyo ngayon, tinanong, importanteng tanong. Tinanong ng ating Panginoon, si Pedro, mahal mo ba ako? So ngayon, yung tanong din ni Kristo sa atin, mahal niyo ba ako? Anong sagot niyo? Oh. Amen? Amen? Mahal niyo ba ang Panginoon? Amen. Wow, no? So, dahil mahal natin ang Panginoon, sabi niya, sunod kayo sa akin. Nakita niyo, walang cross dito, no? Yung cross ni Kristo, ang cross ni Pedro pala, ini-invert yun, inverted. Nung ipangko siya sa cross, alam nyo, katulad ng posisyon ni Kristo. Pero sabi niya, hindi ako bagay dyan. Dapat, yung ulo ko ay nasa ibaba. At yung mga paa ko ay sa itaas. Hindi po ako nararapat katulad ng pag-crucify kay Kristo. Grabe, no? Wala nang takot si Pedro, no? Di ba? Dininay niya si Kristo 3 times. No? 3 times. Kaya nga 3 times ang pagtanong niya, iniibig mo ba ako? So ngayon mga kapatid, sana hindi na tayo matakot, lalo na sa demonyo. Do not be afraid. Hinaharas siya? Taga saan kayo? Leyte? Bago kayo? Ngayon lang kayo nakarating. Anak ninyo? May makikita siya. Marami? Siya lang makakita? So ilang, ano na ito? Ilang beses sinaharas siya? 2 taon na. No. Huwag kayong mag-alala. Kasama natin ang Panginoon. Marami na ding albularyo na lapitan ninyo. Nag-react na siya ngayon. No? So, increase your faith by increasing your knowledge. Ano? Increase your faith by increasing your knowledge. So, totoo na may demonyo. Galing pa sila sa Leyte. Saan sa Leyte ang sa inyo? Matalom. No, first time niyo pagpunta dito? Hindi pa tayo nagsimula, nag-react na. No? Satan is real. Di ba nandyan yan? Sa Ebanghelyo, malinaw na malinaw, si Kristo ay nag-preach, healing, and exorcism. Itong gawain natin, inspired by Christ. Hindi po ito galing kay Father Darwin. It is inspired by Jesus Christ. Dahil ang Kristo na sinunod natin ay muling nabuhay. Dahil muli siyang nabuhay, patuloy pa yung kanyang mga gawain na sinimulan niya during public ministry niya. Amen? At salamat sa... Sinong pinakamalayo? May Amerikano? From? California. So, please translate my homily, my sharing, this very moment, ha? I don't know to speak English, no? No English, no English. So, can you translate to him? No, my Tagalog nga nahirapan sa kalisod din. So, alam nyo, hindi ako marunong mag-Tagalog, pero dahil sa request, no, na pipilitan tayo, and then, kayo na mag-translate ni bro. Anong pangalan mo? What is your name, bro? Yes. Ako? Antonio Messias. You're the Messiah. we have our Messiah. Antonio Messias, no? So your husband? Okay. Welcome to the Philippines. No? So kindly translate my evangelization, my catechism to him, no? So yan mga kapatid.
Oh, thank you for coming. Bro, welcome to the Philippines. It's more fun in the Philippines. Julius, it's more fun. Julius, Mang Inasal, Mang Tinapay, it's more fun in the Philippines. I hope you will enjoy our pan in the Philippines. I'm just kidding. So, ngayon mga kapatid, yan, increase your knowledge. By increasing your knowledge, you increase your faith, not your fear. So ngayon, mag-exercise ako dito. Exercise ako dito sa mga ina-assign na mga possess. May mga walking possess na ina-exercise natin. Huwag kayong matakot ha. Sisigaw yung mga demonyo, sisigaw sila dahil sa takot. No? Huwag kayong tatakbo. Nahabulin nila kayo. No? Activate your faith, not your fear. Alam nyo, kahapon, I don't know if she's here from Masbate, isang abogada. I don't know, nandito pa ba siya? Isang abogada, yung tuhod niya ay masakit. Alam nyo, ilang taon siya? Nagsimula yung sakit niya, 3 years old pa siya. Ang edad niya ngayon ay 39 years old. Pumupunta siya dito last April 4. April 4 ngayon, May 4 ngayon. Kahapon pumunta siya dito. Sabi niya sa akin, Father, pumunta ako dito sa'yo. Second time na, hindi tayo nagkita. Na-deliverance lang ako sa team. 2 sakit ko, Father, ang completely healed, instant healing, Father. At nung na-interview ko siya nung trabaho, abogada pala. No? Ang dami palang nilapitan nila ng mga albularyo. Pabalik-balik yung sakit niya. For 3 years old, 36 years, ang sakit niya dito. Alam nyo, yung kanyang paa, lagi niyang pinamassage. Dahil hindi niya ma-describe. So, nagtanong ako, once a week? Hindi, Father, araw-araw. Sasakit yung paa ko for within 36 years. Alam nyo, dineliverance sa ating team last April 4. Hanggang ngayon, kahapon, tinanong ko siya, bumalik ba yung sakit? Father, wala na po. Wow. Is it amazing? Is it surprising? Pero yung likod niya, pangalawang sakit niya, yung likod, 1 year pa lang yun. Pero nawala na din yung sakit. At sabi ng kanyang asawa, kasama yung asawa niya kahapon, sabi niya, Father, hindi na makapera yung taga-massage sa kanya dahil hindi na sumakit yung paa niya. Sa istorya ni Attorney, hindi ko pagngalanan, no? Ang istorya niya ay, yung sakit niya ay hindi natural. Hindi natural. Kung natural nga sakit yon, kaya ng doktor yon. Pumunta naman sila sa doktor, abogada eh. Lawyer eh. Di ba? May kaya na makapagpagamot sa doktor. Hindi naman natural yung karamdaman niya. So 30 years, nagdusa siya. No? Alam nyo, ang gamot, sacrament of healing, confession of the priest, anointing of the sick, and then the Holy Eucharist, and then yung mga sacramentals of the church, tubig, holy and exorcised water, holy and exorcised oil, holy and exorcised salt, and the rest of sacramentals, yung deliverance prayer. At sabi niya sa akin, Father, tuwang-tuwa, bakit ka bumalik? Okay ka na. Tuwang-tuwa ako, Father. Just imagine 36 years. No? Natutuwa ba kayo ngayon? God is good. All the time. Bigyan natin ng papuri ang Diyos. Mga kapatid, kaya nga, kanina, nagsimula tayo nung umaga for catechism. Bakit? Importante, very important po yung knowledge because knowledge is one of the gifts of the Holy Spirit.
Kaya nga, tinuturuan kayo buong umaga. Sa mga na-late ngayon, balik kayo next Thursday po. Thursday, Friday, Saturday, Sunday, yung open natin. No? And then, tinuturuan naman kayo how to do deliverance. Bakit po? Nabautismuhan naman kayo. Kayo na ang mag-deliverance sa bahay ninyo. At sana po nakikinig kayo kanina, ha? Please do not be afraid. Ito lang yung mensahe ko sa inyo. Hindi po ito galing sa akin. Mensahe po ito galing kay Kristo. Do not be afraid. Nung isang araw, may lumapit sa akin. Sabi niya, Father, salamat. Ay, tagpapasalamat ka. Tinuruan mo kami. No, salamat sa ministering ito dahil malaking tulong sa amin. Bakit? Ano nangyari? Yung tatay ko, Father, 2 weeks po nandun sa hospital na confine. At alam mo, Father, nalilito ang doktor dahil walang findings yung ulo niya. Lahat ng mga lab test, Father, 2 weeks na kami doon. Wala pa ring findings. Paano ito magamot? Walang findings. Salamat dahil nakapunta ako dun sa office ninyo at na-empower ako. So, kinuha ko yung prayer book, Catholic handbook, no? At dinasalan ko yung tatay ko. Ginamit ko yung sacramentals, salt, water, and oil. Yung oil, pinunas ko sa ulo niya. Yung salt, linagay ko sa 4 corners ng aming room sa hospital. And then yung holy water, inisprinkle ko. Nagpray ako, prayer of deliverance. I cast out the spirit of headache to depart from my father. Minention niya yung pangalan ng father niya. During deliverance, alam nyo, sumuka ng laway yung tatay niya. Sa pagsuka ng laway ng tatay niya, completely healed, lahat ng sakit sa ulo niya ay nawala. Bumalik siya dito, Father, salamat sa empowerment. At sana po, makinig kayo, gamitin niyo po yung mga sacramentals, ha? Yan po, sacramentals of the church po yan. Lapit kayo sa sacraments of Christ. Sino ba ang makapagbigay ng sacrament of Christ? All priests. All priests are healers. Ano? All priests are healers. Kung alam lang ninyo, lagi kayong lalapit sa mga kaparian. May binibisita akong parokyano. Matamlay na matamlay siya. Akala ko mamamatay na. No. And then, binibigay ko yung sacrament of healing sa kanya. Confession, teleminister siya. Anointing of the sick, and then the Eucharist. Pang-apat, renouncement, sacramentals. Yung deliverance, sacramentals yon. Yung oil, sacramentals yon. Binibigay ko sa kanya. Alam nyo, nahirapan na siya sa paglakad. Kahit tatayo, alalayan, no, nahirapan ko sa kalisod, no? Alalayan, no? At after receiving the sacrament of Christ and the sacramentals of the church, nag-serve na siya ngayon sa simbahan bilang lay minister. Is it amazing? Is it surprising? Amen? God is good all the time. Kinaraan ko na inyo, no? Doon na ako no'y binatanon, anak. Kubing ko, God is good. Grabe. All the time. Balik ko na ba? Mura mag-nag-iya. No. God is good. All the time. Atong bakpakan ng Ginoo. Siguro, magtanong kayo, Father, meron ding mga tao, Father, palaging pumupunta dito, hindi pinagaling sa Panginoon. Posible yung sakit nyo ay natural. Okay? Kung natural yung sakit nyo, we need doctors. We need to follow the words of the doctor, the medical advices of the doctors. Follow them. Dahil yung sakit ninyo ay natural. At kung hindi man tayo pagalingin sa ating mga karamdaman, alam nyo,
May bago kang ministry na hindi mapantayan. Anong tawag ng ministry yan? Ministry of suffering. Anong tawag sa ministry yan? Ministry of suffering. Embrace the pain. Embrace the suffering. Si Bishop Raul dahil may sakit siya, cancer, nung una. And then injectan siya ng anesthesia para pain reliever para hindi na masakit after sa gamot na binibigay sa kanya. Sabi niya, wag niyo po akong injekan ng anesthesia. Bakit, Bishop? Alam mo, Bishop, sa mga pasyente namin, hindi sila makatulog. Kapag hindi sila ma-injekan ng pain reliever, dapat mapa-injekan ka, Bishop, para hindi ka magdusa sa sakit mo. Ang sagot ni Bishop dahil, I want to feel the pain. Please don't inject me because I want to feel the pain. I want to enjoy my pain. Grabe, no? Grabe yung spirituality ni Bishop. Ngayon, kung may rayuma kayo dito, no? Lord, I want to enjoy the pain. No? May isa pa, Lord, oh. Pwede dalawahin mo na, Lord, no? Isa lang yung masakit, eh. Isali mo itong kabila. I want to enjoy my pain. Kung hindi ka man pagalingin, your will be done. Not my will. Grabe si Kristo, no? Sa pagsunod natin ni Kristo, dahan-dahan mababago yung isipan natin. Dahan-dahan mababago yung pananaw natin sa pananaw ng ating Panginoon. Very wide na. Amen? At sa mga may sakit ngayon, may good news ako sa inyo. Make a regular confession and then daily communion. It is the source of healing. Walang bayad po. Amen? Tumatawag tayo sa mga pari dahil Sunday ngayon, punong-puno yung schedule nila. Pero I hope makatawag tayo ng dalawang pari para tutulong sa atin for confession. At kung apike sa mga schedule yung mga pari, sa mga parokya na kayo magkumpisala, pero sisikapin namin na makatawag talaga ng pari, no? Para makakonfess kayo. Mamaya after deliverance, lalabas ako after exorcism ko, lalabas ako, mag-anointing of the sick ako sa inyong lahat. Sacrament po yan, ha? Sacrament of healing po yan. By the way, lahat ng pari makapagbigay ng administer ng sacrament sa inyong lahat. Hindi lang po si Father Darwin. Dahil maraming mga fanatic na no? Gusto ko na yung lola pumunta dito, no? Nandyan ba si Father Darwin doy? No? Sa lula, close ngayon. Wala si Father ngayon. Anong pakay nyo kay Father Darwin? Lula, magpahipo sana kami. Magpahikap, me. Sa anong magpahikap mamula? Magpahiling lagi mi doy. Magpahikap, me. No. Yung mas Father din kami lang hikap la. Alam nyo, kapag matanggap ninyo yung sacrament of confession, anointing of the sick, Eucharist, and sacramentals of the church, alam nyo sino ang naghipo sa inyo? Si Kristo po. Ang kamay ng ating tagapagligtas. Ang kanyang mga banal na kamay, kahit sino pa ang pari na nilapitan nyo. Kahit yung pari na nilapitan nyo, palahubog, si Kristo pa rin ang nilapitan mo. Kahit yung pare, walang direksyon sa buhay na lapitan nyo, si Kristo pa rin. Because He is doing in the person of Jesus. Walang pare naman na He is doing by His own person. He is doing in persona Christi. Ano ang pare? In persona Christi. Wow. Kung alam lang ninyo yan, maraming magpapari. Ngayon, hindi nyo alam maraming nagmilitary, maraming nagpupulis. Bakit? Lagi kayo nanood ni Cardo.
Tinanong ko yung mga bata, sino bang nagro-rosaryo bago natulog? Walang nang hands up. Binago ko yung tanong, sino bang nanood ng Cardo bago natulog? Lahat ng mga bata nag-raise ng hand, pati yung teacher. So ngayon mga kapatid, I hope sa inyong pagpunta dito, mag-increase yung pag-ibig natin sa Panginoon. Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Sa mga tatay, mga nanay na nandito, please, bring your family to the church. Kaya nga, tinayo ni Kristo yung simbahan dahil yan sa pagmamahal sa atin. Kung ipalayo mo yung mga anak mo sa simbahan, pinalayo mo sila sa pag-ibig ng Diyos. Just imagine, yung Eucharist is the heart of Christ. Proven yun scientifically. Yung milagro sa Lanciano, Italy. Yung milagro sa Buenos Aires, Argentina. Yung milagro sa Sokolka, Poland. Yung tinapay, i-search nyo yan hindi ko na ma-elaborate yan. Yung tinapay na kinukonsecrate ng pare, naging tunay na laman. Ini-examine ng mga scientists, different scientists, yung tatlong scientific events. Alam nyo? They are united. Different scientists, different studies, different doctors, different place, different scientists. The same conclusion, the flesh is real flesh. And the flesh is part of Jesus' heart. Wow. Ayan, nagsimula tayo ng misa kanina. You receive the heart of Jesus. When you receive the Holy Communion, it is the heart of Jesus. It is not the ear of Jesus. Hindi yan ilong ni Kristo. Hindi din yan tainga ni Kristo. Hindi din yan kuko ni Kristo. The most important part of His body, His heart. Why? Because you are the most important part of Jesus. Ano kayo? You are the most... Kung alam ng mga Katoliko yan, hindi sila pupunta doon sa ibang Kristo sa buwangan. May Kristo din doon. Ito po ang tunay na puso ni Kristo. At yan ang gusto ko na makita ninyo na kulang yung araw ninyo without Christ. Kulang yung linggo ninyo without going to the church and receive Jesus. Wala namang bayad yun. Kahit hindi ka maghulog ng sibot during collection, jutay lang kini, kuhaan pa gayud. Kahit hindi ka maghulog sa sibot, hindi naman sasabihin ng pare, sakristan, bantayan mong yung hindi naguhulog sa sibot. Bakit, Father? Hindi natin pakakainin sa katawan ni Kristo. Anong ipakain natin, Father? Buto ni Kristo. Para mabukog ng tihikan na. Kahit hindi ka nagbigay sa sibot, ang ating natanggap, katawan ni Kristo. Totoo, hindi? Yan ang good news ko sa inyo. Bigyan natin ng papuri lahat ng kaparian sa lahat ng mga dioceses of the Philippines because they are giving you Jesus through the Holy Eucharist. Kung alam lang ng mga Katoliko yan, alam lang ng mga kabataan yan, iiwan nila yung kanilang trabaho, iiwan nila yung kanilang leisure nila, iiwan nila lahat because this is Jesus. Kung may mga sikat pupunta dito, ang daming pupunta. Mag-traffic. Kung alam lang natin ito, hindi lang in the level, head level, from the heart, kung alam na natin ito, from our deepest knowledge, from our heart, sincere knowledge. Alam nyo, laging magta-traffic every Sunday yung simbahan natin.
No? Kung alam lang natin yan, no? Sisikapin natin na pupunta every Sunday sa simbahan. No? It is the greatest treasure of the church. Wow! Kaya nga ngayong May 12, May 11 sa gabi, ilibot ko si Kristo. Dahil eleksyon na, di ba? No? Ilibot ko sa buong parokya ko. I will bring the love and peace of Jesus in my parishioners. I will bless them. So, ilibot ko, gusto ko gabi. Sa lahat ng mga, para yung mga leader nila, i-bless ko. The peace and love of Jesus. The peace and love of Jesus. Yun lang sasabihin ko. The peace and love of Jesus. Kailan yon? May 11. Lalabas ako. Dadala ko si Kristo. Blessing the people of God. The love and peace of Jesus Christ. Dahil ang dami sa atin, nag-aaway na sa politika. Duterte. Yung iba, BBM, 20 ng kilo bugas. Para ba maabot sa Valencia, oy? Asa na pet? Ay, wag tayong mag-away sa politika. Let us bring the peace and love of God. Use your Facebook. Bring the love and peace of Christ. Amen? Yan ang greetings niya, di ba? Nung namuling siya nabuhay, peace be with you. Hindi natin dinala yung kapayapaan ni Kristo, hindi peace. Ang dala natin. Sabihin ng pare, peace be with you. Nakita mo dito katabi mo, hindi nagbayad ng utang sa'yo. Peace, kot. Nakala ko, peace. Peace, kot. Nagalit ka sa pare. Peace be with you. Not peace be with you. Peace tining pare, ane. At sa kabila mo, yung kontrapartido mo, hindi na peace. Peace tot. Hi, no? This coming May 11, I will bring Jesus all throughout the town. And I will bring the peace of Jesus. Peace and love of Jesus will bless you. Yan lang sasabihin ko. Ililibot ko yung sasakyan. Bless. Bring the peace and love of Jesus. Bring the peace and love of Jesus. Grabe na yung puot natin. Away dito, away doon. Totoo, hindi. Ang gulo na. Because we never bring Jesus love. Jesus peace. So sana, kayo nandito, let us bring anywhere the love and peace of Jesus Christ. Alam nyo, ang gaan-gaan ng feeling. Ang gaan-gaan ng loob ko sa iyo. Rejoice! Bakit mabigat yung puso at damdamin natin? Galit tayo! Ngipin sa ngipin! Sa pa yan? Ngipin sa ngipin, ngipon sa ngipon, mata sa mata, dila sa dila. Ano, ilabot ng dila sa dila? Ngipin sa ngipin. Iwan ilabot tong dila sa dila. Ay, no. Let us bring the peace and love of Christ in our family circle. Amen! God is good! All the time! May awitin ako. Sana theme song na natin ito, ha? I'm here because you're here, because we are here, because God's here. God's here, that's why you are here, that's why we are here, that's why I am here. Let's sing together again. 1, 2, 3, go! Together again. Oh, di na mo! Asipiyat ko, no? Ito din, I am here. No, dito together again. 1, 2, 3, go! I'm here because you're here, because we are here, because God's here. God's here. That's why you are here. That's why we are here. That's why I am here. Namemorize na ninyo, ha? Ang galing ninyo, ha?
Yan ang theme song natin, ha. At alam nyo, isali nyo sa dasal yung kausan natin dahil ngayong Monday, magfa-file na ako ng kaso sa isang politiko na nagbigay ng mga para vote buying. Okay? Pagdasal nyo po yan, ginawa ko yan dahil sa pag-ibig. Hindi naman ako nagagalit sa politiko. Gusto ko lang ng pagbabago. Magpa-file na ako bukas po ng 2:00 ng hapon. At sa mga parokyano ko, sinabihan ko sila kung may magbigay, tanggapin lang ninyo at hitatid nyo sa kumbento. Dahil kakasuhan natin. Kaya kung lagi lang ako nag-humili without legal action, hindi yan matitinag. Totoo, hindi. Pero ginagawa natin yan, hindi sa galit. Hindi sa revenge. Dahil mahal natin ang Diyos at mahal din natin ang ating bayan. Amen? Magsimula lang ako dito sa Valencia. At lahat ng mga papasok na mga kandidato from governor, vice governor, board member, congressman, papasok sila dito eh. Yan po ang may mauna na ma-file natin sunod na araw. Very close po nitong kandidato na ma-filean ko. Very close ko po. Personally, close ko po. Pero going beyond our closeness, wala naman kaming personal conflict. No? Dapat silang nasa taas ang dapat magpatupad ng batas. Pero sila na ang nag-violate ngayon. Totoo hindi. Kung hindi ako tatayo nito, sinong tatayo? Kung hindi naman ako tatayo, kailan ako tatayo? Sinabihan ko yung mga parokyano ko, ito yung kasalanan ko bilang pari sa inyo. 10 years na ako, this coming June 9, bilang pari. For 9 years, naging bulag ako. Patawad po. Naging bulag po si Father Darwin for 9 years. Yan po ang malaki kong kasalanan sa mga parokyano ko. Bulag ako for 9 years. At ngayon, nag-decide na ako na hindi na magpabuta-buta. Kung sa Tagalog, magpabuta-buta? Magpabulag-bulag? Bulag-bulag. Kaya kung magbulag-bulag. Magbulag-bulagan. Bulagan? Kaya bulagan ta ka? Ang sabi ko sa kanila, ngayon, election na ito, hindi na ako magbulag-bulagan. Sorry po, for 9 years, I am blind. No? Alam nyo ba yung awitin na buta? Buta kita sa pagpakabana, buta kita sa kakatahin natin ha. No. Alam nyo yon? Ang ganda. Ito yung theme song natin, no. Okay. Ganda sa takadayot ha. I hope di na ta magbuta-buta. Ako, mo decide na ko, balag ka mo, magpabuta-buta pa mo kay. Dako ding sa magpabuta-buta ta. Pagkadaghan sa nahigmatan. Sa nahigmata. Ganangan do'y pang matulog. Do'y pang matulog. Kay matamis ang magdamgo. Sa mga butang nga dili tinuod. Ang saksi sa kamaturan. Mupiyong lang kasagaran. Og mag-antos lang nga pasipadaan ang gugma ug ang kangayan. Buta kita sa pagpakabana. Buta kita sa pagpakabana. Buta sa luha. Kita sa luha. Way pulos ang hayag.
pulos ang hayag sa atong mga mata kun sa kasing-kasing magpabilintang buta. Maayo lagi mo mga butaha mo. Maayo lagi mga butaha mo kanta din. Utro mo ng pariala. Utro ng buta. Karon mga kaiksunan, di na ta magpabuta-buta. No, dako kay kog sa akong sa siyam ko katuig na himong buta. Pero karon ni hukom na ko nga di na ako magpabuta-buta. Kung ikaw ang makasaksi, kung ikaw ang makasaksi sa mga pag-antos oban. Nganong dili ka musulti? Kung unsay imong nakita, ang saksi sa kamatuuran. Kamatuuran mo piyong lang kasagaran ug nang nga pasipadan ang gugma ug ang kaangayan. Chorus! Mga buta! Buta kita sa pagpakabana, buta kita sa luha, ug way pulos ang hayag sa atong mga mata kun sa kasing-kasing magpabilintang buta. Chorus! Buta kita sa pagpakabana, buta kita sa luha, way pulos ang hayag sa atong mga mata kun sa kasing-kasing magpabilintang buta. Thank you! Yan po, no? So, grabe, no? Sana po, mag-decide na po kayo na hindi na kayo magbulag-bulagan dahil ako po ay nakonsensya na po sa siyam na taon bilang pari, nagbulag-bulagan po ako. Pero ngayon, nag-decide ako na hindi na magbulag-bulagan para sa pag-ibig ko sa Diyos at pag-ibig natin sa bawat isa. Amen? Nya, kata-katahan na ninyo, ha? Charog, di mo kakita. And then, sinabihan ko yung mga parokyano ko, kasi Tagalog ng katapusang tulo sa dugo. Ano sa'yo Tagalog, ada? Okay. Ito. Sinabihan ko sila kanina, ang huling patak ng dugo ko ay aalay ko sa inyo. No? Dahil meron tayong meron tayong kanta, nang mamatay nang dahil sa'yo. Nasaan na yan? Matatakot tayo maging testimonya, maging witness, di ba? So sana po ay na-inspire po kayo at huwag kayong matakot, muli nang nabuhay ang ating Panginoon. Okay? So ngayon, magsimula tayo 2:00 for deliverance and then magsimula din ako dito. At after deliverance, bawat isa sa inyo ay lalabas ako for anointing of senses and anointing of the sick. Pero hindi na ako magbigay ng Eucharist dahil nakatanggap na kayo. Nagmimisa na tayo kanina. Okay? Mag-blessing ko karon. Padong ko na karon mag-blessing ko. So, nahin nating bless yung inyong asin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Diyan lang kayo sa inyong mga upuan. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. You creature of God, salt, I purge of evil by the living God, by the true God, and by the holy God. By the God who ordered you, through Eliseus the prophet, to be cast into water, to cure its unfruitfulness. Be thou purified salt, for the health of believers, giving soundness of body and soul to all who use you. In whatever place you are sprinkled, may phantasm and wickedness and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him,
who shall come to judge the living and the dead and the world by fire. Almighty everlasting God, humbly we implore your boundless mercy, that you deign of goodness to bless and sanctify this creature of salt, which you have given for the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness and assault from evil spirit, through Jesus Christ our Lord, your Son. Amen. Lahat ng salt ninyo ay holy and exorcised salt because of the ritual of the church. Sunod nating i-bless, i-open ninyo yung tubig ninyo. You creature of water, I purge you of evil. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, our Lord, in the power of the Holy Spirit, that you may be water fit to brace us against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exalt him together with his fallen angels, by the power of the self-same Jesus Christ, our Lord, who shall come to judge the living and the dead and the world by fire. O God, offer man's salvation, those dispense wondrous mysteries, with the efficacious sign of water, hearken to our prayer, pouring forth your benediction upon this element, which you consecrated manifold purifications. Let the Scripture serve you in expelling demons and curing diseases, whatsoever sprinkles in the homes of the faithful, but cleansed and delivered from harm. Let us enjoy in spirit of goodness and air of peace, freed from baneful and needing snares by the sprinkling of this water. May everything opposed to the safety and repose of them that toil therein be banished, so that they may possess the well-being they seek, and calling upon your holy name, and be protected from all peril through Christ, O Lord. May the salt and water be mixed together, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lagyan nyo ng kaunting salt yung tubig ninyo. The Lord be with you. Author of invincible strength and King of conquerable empire, ever the glorious triumphant one, who restrained the force of the adversary, who overcome the phrases of the enemy, who valiantly put them down, hostile influences, prostrate and fearsome, we beseech you, Lord. Consider kindly this creature of salt and water, make it honored and sanctify it with a Jewish witness, wherever it is sprinkled in your name. May devilish infection cease, venomous terror be driven afar. But let the presence of the Holy Spirit be with us as we implore your mercy to our Lord Jesus Christ, our Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Ang tubig ninyo ay holy and exorcised water. By the way, mga kapatid, sana ma-appreciate ninyo yung sakripisyo ninyo. Huwag kayong magmadali. Sakripisyo po ay pinaka-importante. Huwag kayong magmadali para ma-develop yung virtue of patience po. Yan po ang kinakailangan natin. Alam nyo, ang sarap namang matulog ngayon, alauna hanggang alas 2. Yan po yung nahabit ko sa seminaryo. Alauna, alas 2, siesta time po yan. Nasarap matulog, no? Pero from Thursday to Sunday, hindi ako makatulog dyan. Kasama ko kayo. We need to sacrifice for the love of God and for the love of the church. Amen? Huwag kayo magmadali, ha? Sakripisyo po. Sunod nating i-bless ang olive oil ninyo po. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. God's creature oil, I cast out the demon from you, begat the Father Almighty, who made heaven and earth and sea, and all that they contain. Let the Rosary's power, the devil's legions, and all Satan's attacks and inclinations be dispelled, driving afar from this creature oil. Let it bring health in body and mind to all who use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, O Lord, the power of the Holy Spirit, the Advocate, as well as in the love of the same Jesus Christ, O Lord, who is coming to judge both the living and the dead and the world by fire. Lord God Almighty, before whom the hosts of angels stand in awe, and also the service of acknowledgement, please you to regard favorably to bless and hallow this creature oil, which your power has been pressed from the juice of olives. You ordained it to contain the sick, so that when the made well, you may give thanks to you, the living and true God. Grant, we pray, that those who use this oil, which we're blessing in your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all wiles of the enemy. Let it be a means of averting any kind of city for man, made in your image and redeemed for precious blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of the ancient serpent, through Christ, O Lord. The blessing of incense, candles, rosaries, sacred images of God, sacred images of the angels, sacred images of all the saints, scapulars, bell,
handbook. All your religious items. General blessing ang kasunod. Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ our Lord, in obedience to Him, we embrace the ministry He has entrusted to His bride, the Church. Grant now in your mercy, we pray a very special and powerful blessing on all religious items, that we will also use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. Thine that through the blessing you bestow, may it be a very potent and terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. May these religious items mightily restrain the devil and his demons and all unclean spirits, rendering them powerless and able to harm the afflicted priests and people, and to whomever these are used in the exercise of the ministry, wherever this is kept, and clean and diabolic spirits flee in fear, never daring to harm, nor even approach. In the exercise of the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism, may Jesus Christ, your Son, be glorified forever. This we humbly ask through the same Jesus Christ, your Son, our Lord, who lives and reigns with you, the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Lahat ng mga religious items ninyo ay holy and exorcise sacramentals na po. At sana po hindi nyo yan i-decorate. Yung holy and exorcise oil, i-cross ninyo sa mga senses ng mga anak ninyo at turuan nyo yung mga anak bago matulog mag-sign of the cross sa mga senses nila kung wala kayo. And then yung holy and exorcise water, sprinkle ninyo, pwede din nyo iblagay sa pintuan ninyo para before mag-travel kayo, mag-sign of the cross kayo. Okay? And then sa pagrating ninyo, thank you, Lord, for the safe travel. Nakauwi ako ng safety. At yung salt sa four corners sa bahay ninyo, ilagay nyo na ng grapa. Malaking tulong po yan. And then, yan po ay sacramentals of the church. And then go also receive the sacraments of Christ through the hands of all the priests. Amen? So ngayon, magsimula na ako. Dito ako magsimula ha for solemn exorcism. And then, kung may sisigaw, huwag kayong tatakbo dahil hahabulin nila kayo, no? Pwede ibalot din nyo, no? Lagyan nyo ng cover. Okay? So, magsimula na ako, ha? God bless. At lalabas ako mamaya. And then, mag-picture-picture tayo after. God bless.